Magandang umaga po mga ka-FB page sa NLRC at ang aking mga kaibigan sa YouTube. Ito po si locally known YouTube vlogger Dr. XXS. Mag-update lang po ako tungkol sa aking case sa NLRC. Alam po natin na muli po nagsarado ang NLRC. Subalit, nung pong mga nakarang vlog ko nung June 8, nabanggit ko nga po sa inyo na ako ay nanggaling sa NLRC pero sarado ito. Ang open lang po ay ang receiving or docking section nila. At tinanong ko po doon sa kanilang mga tauhan doon sa third floor kung pwede na mag-submit ng mga position paper ang may mga case na na-terminated dahil nga ng pandemic COVID-19. So, dahil nga po pwede na mag-submit ng mga position paper ang mga may case doon, ay agad-agad po akong kumuha ng tinatawag po natin na pagpapatunay na mahirap, or eto po kasi isang papel na hinihingi po ng mga abogado doon sa PAW. So, kaya kung napansin nyo po, tanghali ko na po na-vlog yung sa NLRC dated July 8. Dahil kumuha pa po ako ng papel na to dahil mahirap na po magpabalik-balik pa. Nire-require po kasi ito ni PAW. Kung wala ka po nito, ay pababalikin ka para kumuha niyan. So, dahil meron ako niyan, yung pong araw na din yun, nakakuha po ako ng abogado at nabigyan po ako ng abogado. And ngayon po, meron pong sa kagandahang loob po nung nakausap po yung abogado ko, binigyan niya po ako ng mga guide or guidelines kung paano ko po gagawin ng aking mga salaysay. So, sa mga salaysay ko po, meron akong mga ginawa. Meron siyang date, time, year, tsaka oras po mismo, katulad po nito. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Meron siya mismong buwan, araw, taon, tsaka may oras pa po. Ayan. Tapos kung ano yung nangyari nung araw na yon, sinulat ko po dyan. No? Sabi ko nga, may na-receive akong message mula sa isang kumpanya na nagsasabi na mag-i-interview sila sa akin. So, ganyan po yung mga normally na ginawa ko. Halos sunod-sunod po sila. Okay? Hanggang sa umabot. Bali, ito po ay siyam na page. Opo, siyam na page po siya. Kaya medyo mabigat-bigat na to. Or mahaba-habang sulat ang nangyari sa akin. Kaya lang, kailangan natin gawin para po ma-improve or mapatunayan natin sa ating pong pinaglalaban o kinakalaban na agency ang katotohanan na nangyari sa atin. Okay? So ngayon po, dahil natapos ko po yung siyam na page siya, back to back po siya, no? 9 page back to back at yellow pad po, yellow long pad ang ginamit ko, kaya talaga po namang napakahaba at napakabusisi. Ganun pa man, nung naipasa ko na siya sa attorney or sa abogado ko, kahapon ko lang po nakuha o nabinigay sa akin yung aking position paper, at sa laking pagkagulat ko po, iba po ito sa aking ine-expect. Ngunit piniliwanag din po sa akin ng aking abogado. Dahil sabi niya nga po, ang position paper na ginawa niya ay in general. Samantalang yung ginawa ko nga po ay synchronized by date. So, nagsimula po ng 2017, diba, ng buwan ng December 23, 2017 at natapos hanggang sa makauwi po ako ng January. So, ganun po ang nangyari. By synchronization yung ginawa ko. Pero yung sa ginawa po ng attorney ay by general. At isa ko pong gusto kong sabihin sa inyo, pagka binigay na po sa inyo ang inyong position paper, ay i-check nyo po siyang maigi. Ayon din po sa kanila ng mga attorney para po malaman natin kung mayroon tayong dapat baguhin.
Katulad po sa akin, meron po akong mga napakaraming dapat baguhin kasi hindi po siya yung aking isinalaysay o binigay na salaysay sa abogado. Naintindihan ko po kasi alam niyo po ang mga abogado sa PAW, napakarami po ng kanilang trabaho. So, yung ibig sabihin, hindi po nila maasikaso o medyo may misinterpret sila sa mga ginagawa nila sa iyong case. Kaya po para bago po magkamali, nakadrop po muna yan. So bago mo siya ipasa sa NLRC, kailangan basahin mo muna. So napakahalaga po na basahin po muna natin bago natin ipa-receive sa NLRC ang ating position paper. Ayan na po ako, position paper, no. Medyo tinatakpan ko lang po yung name ng aking mga kalaban para na rin po sa siyempre alam na po, hindi po mapahiya. Okay, so ganyan po ang mangyayari at may naka-address siya na NLRC. Okay, so dahil doon po magkakaroon po siya ng tinatawag na sabi ko nga po meron tayong dapat baguhin. So dito po sa position paper nakasulat yung parties as ikaw nga po, complainant, at yung respondent, yung pong narereklamo mo. Kung ikaw ay isang OFW, kasama dyan ang iyong employer sa abroad at ang iyong agency na nagpaalis dito sa Pilipinas. Okay? So, ito po yung pangalawang pages na nakasulat sa akin. Ito, pwede na po natin siyang tignan. Dahil wala naman pong attach sa mga pangalan ng mga kalaban natin. Ayan. Sinasabi po dyan yung mga statement of facts. Nakasulat po dyan na on January 15, 2018, complainant received an official offer of employment from respondent. Ayun nga po, sabi. Kaya lang, dyan po sa pagkakataon na yan, merong nagkamali o nagkaroon ng pagkakamali. Tapos, ito nga po, ina-attach ng attorney as Annex A yung aking passport, Annex B in series connection, naka-attach yung mga ID, at likewise may mga attach pa siya na Annex C. So yan pong mga annex na yan po yung mag-serve as your evidences na binasa na po ng ating attorney. At next po, nakasulat dun yung complainant or ako nga po, kung kailan po ako umalis sa Pilipinas patungo sa bansang aking pagtatrabahuan. Doon nga po sa Damam. So, dumating po ako roon noong May 19, 2018. So, tuloy po natin. So, ngayon, dahil nga po may nagkaroon akong problema doon, kailangan natin na isalaysay pa yung ibang dapat gawin. So, yan na nga po. Nagkaroon ng mga evidences. Nagkaroon pa ako ng Annex D. So, ganun lang po, sabi nga po ng aking attorney, kung meron pang dapat baguhin, sabihin ko po sa kanya. Yung pong mga red letters na yan, dahil nakadrop pa po ito, yan po yung aking dapat baguhin o sabihin sa kanya kung meron dapat baguhin. So, ibig sabihin, hindi po namin siya totally pa tinatapos. Nakadrop pa lang siya. So, nakita ko po na may mga dapat talagang baguhin. Although, yung iba okay naman, yung iba dapat baguhin. Sa mga nakita ko po, nandito po siya. Bali, ako na rin po mismo yung naghiwalay para po pag sinabi ko dun sa aking attorney, madali na po para sa amin or para sa kanya na maayos kung ano man yung dapat ayusin. So, dito po sa akin, meron nakasulat na sabi ko, maganda yung buong pangalan ng agency kasi po merong dapat i-correct. Wrong spelling po kasi siya, baka hindi po natin alam, baka may magkaroon ng misconception or kung ano man, hindi lang natin alam, kaya papaulit po natin. At yung pong taong dapat na ihabla
at yung taong nag-ooperate dun sa ahensya na yon. Ganun din po yung counterpart po nila sa labas ng bansa, sa Saudi nga po, yung pong inoffer nila dapat kong ipaayos kung kasi po may medyo may pagkakaiba po yung inoffer nila sa akin at doon sa pinirmahan kong kontrata. Okay, yun naman po medyo complicated din kaya gusto ko rin pong malaman. Dahil sa bandang huli po makikita po natin kung bakit dapat ayusin yun ay para po naman malaman po natin dahil meron po pala tayong makukuha sa bandang huli yung po tinatawag na moral damage, exemplary damage, at yung pong mga other damages or mga dapat bayaran, yung tinatawag na undisputed o unfinished contract, ganon. At saka po yung hindi nabayaran sa iyo. Yan. May mga iba pang nominal na dapat bayaran sa iyo. Halimbawa, kunyari yung ticket or airfare ticket kung ikaw bumili, pababayaran din po natin sa kanila yon. Ganun po. So, dahil nga po may mga nakita ako na dapat baguhin, ganun din po, para po sa inyo, para sa inyong kaalaman, sabi ko nga po, basahin po muna ninyong maigi kung may dapat baguhin para ipabago nyo sa inyong attorney. Katulad po lang sa akin. Napakarami po ng dapat baguhin. Kasi po, ang mangyayari po, pag di po natin binago to, tayo po ang mababalikan nito, magbabackfire sa atin ngayon. Ibig sabihin, mape-perjury po tayo. Okay? So, kung magkakaroon ka ng ganun, nagsinungaling ka ibig sabihin, mali yung sinalaysay mo, mali yung sinabi mo. Pag binilikan ka ng kalaban mo, anong hindi ka pinapasahod? Pinapasahod ka namin, ito yung katunayan. Diba? So, ibig sabihin, kailangan dapat mo ayusin. Katulad po sa akin, meron pong isa akong sample dito na gusto kong ipabago. Dito, nakalagay dito, sinulat ko na po, no? Sabi niya, as per contract of agreement, ayan, sabi niya ganyan. Food allowance, yun, is not included. Ano po talaga yon, nakalagay sa aking payslip. Actually, nasa payslip ko, pero hindi siya included pag wini-withdraw ko siya. Sinabi ko na rin po noon yun sa aking mga officers, parang mali yata yun. Foul yun kasi pwede mo nang, hindi ka na nila bayaran doon. Kasi nakasulat sa payslip mo, bayad na, in total, bayad yun. Pero pag inaktol mong withdraw, wala pala yung food allowance. So, sabi ko, bawal yun. That is against the law. Kaya lang, sumagot sila, sabi sa akin, ganito, ganyan. Pwede mo siyang kunin, pwede mo siyang, ganyan. Kaya, ganun pa man, sinabi ko rin po yan sa aking attorney. Tapos, yung pong iba pang pagkakamali, katulad po na sinabi ko na may dated nga po kasi akong nilagay. Sabi ko, on August 8, may re-request ako kasi na-expire po yung ikama ko noong August 8. Nung na-expire po yung ikama ko, sinabihan ko po sila, although alam ko na hindi ko na po dapat sinasabi yon dahil trabaho na po dapat ng mga HR yon. Dapat sila nang magagawa nun. Hindi na natin trabaho na ipaalala sa kanila, sabihin sa kanila. Dapat alam na po nila yon. Pero ginawa ko pa rin po yung part ko. So, nag-reply po sila na isama nga raw po ako sa i-renew na ikama. Kaya lang po, ang ginawa po ng aking attorney, may nire-request po daw ako as written, sabi niya, quoted po nakalagay. On August 8, my request was to no avail. Nakalagay, it is regarding my salary in cash dahil nga po expired ikama ko. So, sinabi ko po yun na yung expired ikama ko, baka pwedeng i-cash dahil sinulat ko sa letter ko, in-email ko sa aking mga manager o mga boss na yung aking bank account ay baka ma-freeze. Alam niyo naman po ang mga patakaran niyo sa bangko. Pag expire ang ikama, hindi ka makaka-withdraw. So, ibig sabihin, lahat po ng mga transaction natin, kailangan ang ikama ang nauna. So, kung expire ikama mo, parang baliwala ka doon sa bansa na yun. Wala kang magandang transaction na magagawa. So, yun po yung inihiling ko sa aking letter. Yung ikama ko i-renew. Pero po, pagkakaintindi ko po sa nagawa ng aking attorney ay tungkol doon sa salary. So, parang gusto ko po siyang ipa-omit or pabago sa aking attorney.
So marami pa po 'no na dapat nating isaalang-alang sa kanyang ginawa. Kung kaya nga po gusto kong ako'y maging isang buhay na patunay sa inyo na kailangan po na basahin po muna natin yung ating ginagawang or yung ating ipapasang position paper sa NLRC bago natin mapa-receive. Para po hindi tayo balikan. Dahil alam po naman natin na meron tayong matibay na ebidensya, subalit kung hindi po natin ito binasa ng maayos, tayo po ang babalikan. Okay? Tulad po ng sinabi ko, perjury ang kalalabasan natin dito. At mababaliwala ang lahat ng pagsisikap natin na ginawa. Sa akin, maraming kaya dapat kong baguhin at dapat ko pong ipaalam sa aking attorney na dapat ganito ganyan. Kaya may nakasulat po dito, ito po. Tatakpan. Yan, sabi ko, kailangan may moral damage, exemplary damage, may nominal damage. Sabi ko, ano yun? May airfare ticket. Airfare ticket po yan, no? Yung airfare ticket, nakita ko, wala po dun sa dun sa sinulat niya. So, may nakalagay naman na nominal damage. So, gusto kong alamin kung ano to sa kanya. Kung ito ba yung unpaid portion ng salary ko at saka yung hindi nabayaran sa akin bago ko umuwi. Or included na rin ba tong airfare ticket ko sa nominal damage na sinasabi ng aking attorney. Kasi meron pa po dito yung attorney's fee, babayaran din po ng kalaban mo yan once na ikaw ay nagtagumpay sa kasong pinaglalaban mo. Kung kaya nga po sabi ko, talagang medyo mabigat po pala, dapat talaga binabasa. So dahil may kaibigan po ako dito sa YouTube at saka sa Facebook, naging magkaibigan po kami. So hopefully or I know magko-comment po siya sa akin later pagka-vlog ko nitong post ko na to. Ipipin ko po yung kanyang message para po naman malaman nyo, pwede nyo pong sundan at nang sa gayon magkaroon na rin po kayo ng pre-consultation sa kanya kung magiging kaibigan nyo siya. Ganun po. Ibig sabihin naging kaibigan ko po kasi siya. Then later on, nung binabasa ko yung kanyang YouTube page, yung kanyang vlog, doon ko nalaman yung pagkatao ng aking kaibigan na yun. So hindi lang pala siya basta-basta YouTube vlogger, isa pala siyang isang marangal na pamilya at isa siyang attorney. Yun po. So naging magkaibigan kami, binibigay ko po sa kanya, nire-relate ko po sa kanya kung ano yung nangyayari sa akin at binigyan niya po ako ng guidance. At siya nga po nagsabi sa akin na dapat po raw yung gagawin nating position paper ay merong merit. Okay? Ibig po sabihin nun, yung may merit, yung po bang talagang karapat dapat na ikaw ay paboran ng judge para mabigyan ka ng hustisya sa iyong pinaglalaban. Yun po ang pagkakaalam ko. Siguro magko-comment na lang po uli siya sa atin kung mali man po. Kung ano man po yung magiging kalalabasan ng aking case or kaso dito, marami naman po tayong mga kaibigan na pwede po natin hingan din ng tulong. Katulad, isa na nga po siya. Yung abangan po ninyo, ipipin ko po dito pag nag-comment na siya. So, kung sino yung nakapin na yon, siya na po yun. Sundan niyo po siya. Kung meron siyang Facebook page, meron po siya, sundan niyo po. At kaibiganin niyo siya. Nasa sa inyo na po kung kakaibiganin ka niya. Siyempre. So, dahil kami magkaibigan na, meron kaming parang pag-uusap tungkol sa YouTube at sa iba-iba pang bagay. Ganun po. So, sana po, may natulong din po muli itong vlog ko na to para sa inyo. Bukod po pala, meron po palang sinabi sa akin yung attorney ko bago ko pala tapusin to. Sabi niya, since nag-lockdown uli, nagsarado ang NLRC, pero nagsara dahil dun sa mayroong naapektuhan na naman yata na isang tauhan nila, pero dapat operated na sila 15 days na dapat operation na sila, mag-submit na tayo. So meaning to say, itong gagawin ko na position paper ay i-date ko not more than 50 days or else maglalapse po siya. Okay? So yun po, paalala lang, huwag nyong ilalaps ng 15 days.
So, magandang umaga po uli. Ito po si Dr. XXS, ang inyong lingkod. Peace po mga kaibigan. Salamat.